To Christ be loyal and be true. Ready? Sing. To Christ be loyal and be true. His banner be unfurled, and borne aloft till he secured the conquest of the world. To Christ the Lord be true, for He will go with you and help you all your conflicts through. To Christ the Lord be true. To Christ be loyal and be true. In His brave volunteers to stand against the powers of sin, move not like frowns or fears. To Christ the Lord be true, for He will go with you and help you all your conflicts through. To Christ the Lord be true. To Christ be loyal and be true. His noble service proves your faith and your fidelity, the fervor of your love. To Christ the Lord be true, for He will go with you and help you all your conflicts through. To Christ the Lord be true. To Christ be loyal and be true, and He will be your friend, defending and protecting you to life's triumphant end. To Christ the Lord be true, for He will go with you and help you all your conflicts through. To Christ the Lord be true. Pagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos upang mas mapalawig natin ang ating kaalaman, at ganoon din naman ay magamit natin ang ating mga sarili upang ang salita ng Diyos ay maibahagi po natin saan man tayo dalit ng pagkakataon. Ayan, at sa umaga pong ito, ang sermon po na ating tatalakayin ay may patungkol sa tinatawag na kayamanan o wealth, no? Malamang ang bawat isa po sa atin ay mayroong kanya-kanyang pagpapakahulugan o definisyon sa tinatawag na wealth or kayamanan. At sa umagang ito ay tatalakayan po natin ang kayamanan na may patungkol sa physical o yung tinatawag natin na temporary o yung sa ating physical body. At ang kayamanan na nagpapatungkol sa ating spiritual o yung eternal.
which is yung sa Spirit and Soul na tinalakay po ni Brother Jason. Ayan, at balik po tayo dito sa ating title. Ayan, balik po yan Matthew 6 pala. Matthew 6 po pala yun, verses 19 to 20. Ayan. At marahil ang iba sa atin ay tumutukoy doon sa kayamanan na more on physical. Aminin po natin at sa hindi. Yung kayamanan na yon ay pumapatungkol sa pera, which is nagagamit natin dito sa mundo. Ngunit doon po sa pera ay wala pong masama, kasi baka naisip po natin yung verse na tinutukoy doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 na ang pera ay ang ugat ng kasalanan o paggawa ng kasamaan. Yun po ay madadaanan natin. Ayan. Ito ay patungkol sa physical po yung unahin natin. Yung sa money. Sa pera po ay dalawa ang pagpapakahulugan ng banal na kasulatan. Maaaring ang pera ay pumapasok at nagagamit dun sa paggawa po ng mabuting bagay. Ngunit kadalasan ang pera po ay nagiging ugat ng paggawa ng masama. Ang isang tao kapag nagigipit o mayroong problema, sila po ay nakakaisip na gumawa ng masamang bagay o maaaring magpamanikula sa pera para ito ay makamtan sa hindi magandang gawain. Ano po? Ngunit sa kabilang banda, ang pera ay maaaring dumedepende sa motibo ng bawat isa sa atin kung paano natin siya gagamitin sa tamang paraan at kung paano natin siya gagamitin sa maayos na pamumuhay. At kasama din dito sa physical na wealth na tinutukoy, ito ay yung power. Especially yung mga tao na nasa government, ayan, ginagamit nila yung titulo o yung popularity nila para kontrolin yung isang sitwasyon, yung isang tao, para gumawa ng hindi mabuting bagay. Sabi nga po nila, ang pera daw kapag nakaupo ka sa government ay madali. Dito madaling yumaman. Ngunit alam po natin na ang banal na kasulatan ay against sa mga ganitong gawain. And yun nga, yung wealth na tinutukoy natin, it is all about someone's total value of entities o yung accumulated assets, including money, pera, investment, business. Ayan, yan po yung natural na pagpapakahulugan ng isang tao pagdating sa tinatawag na kayamanan. Diba isang tao kapag sinabi mo, di ba mayaman kayo? Hindi kami mayaman, wala kaming kotse, wala kaming pera. Kasi nga, yun yung definition nila dun sa kayamanan na salita. Bagko sa atin bilang isang mga Kristiyano, ano ba yung kayamanan na nasa atin? Ano ba yung mga spiritual na kayamanan na ating tinataglay? Ngayong tayo po ay narito sa isang pananambahan na ginagawa natin yung responsibility na ito sapagkat tayo ay may ninanais at yun yung eternal. Ayan. Madalas sa mga bagay na kagaya niyan ay mas ginugugol natin ang ating mga oras at sarili dito po sa physical. Kung ginagawa natin ito para sa layunin na makatulong sa kapwa o yung money at yung power, position, para sa layunin na makatulong sa kapwa ay nagiging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Sa kabilang banda, kung ito naman ay nagiging rason upang mapalayo ang relasyon natin sa Diyos, ay parang itinatakwil natin siya para lang sa pansamantalang kayamanan. Ayun nga po, depende sa motibo kung paano natin gamitin ang ilang mga bagay na ito. Ngunit ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa kanyang pangaral sa kanyang sariling bayan sa aklat ng Matthew chapter 16 verses 19 to 20, sabi dyan sa naka-highlight, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok
na magnanakaw.